everyone! Welcome back po sa channel po natin. So, ang topic po natin na tatalakayin ngayon ay isang topic na kadalasan marami ang uninformed or misinformed. Tungkol po ito sa vasectomy. Ano po ba yung mga pros and cons ng vasectomy? Kailan po safe na makipagtalik na hindi na makakabuntis ang lalaki? At bakit nga daw po ba may ilan na nilalabasan pa rin po kahit na nagpa-vasectomy na sila? So, sasagutin po natin yon sa videong ito. So, bagong lahat, ako po muna si Liz, nurse organist. Nurse na nagbibigay ng mga health advice na makakatulong po sa ating tamang desisyon. Sana, kung makikinabang po kayo, feel free to comment, like, share, subscribe po. Ganun din po, follow my Facebook page and TikTok account. Thank you so much po. Bagong lahat, ang vasectomy po ay isang procedure na kung saan kinakat or tinatalian po yung vas deferens ng mga kalalakihan. Ang vas deferens ng lalaki ay meron pong left and right. So, ang tinatalian po dito ay yung tubo na dinadaanan po ng sperm mula sa testicles po ng mga kalalakihan. So, ang vasectomy po ay isang permanent method of birth control. So, dito na po tayo sa mga pros or positive side of vasectomy. Number 1 po, effective form of permanent birth control. So, po ito yung major benefit po ng vasectomy, no? Nagbibigay po siya ng high and effective way of permanent birth control method para sa mga mag-asawa na ayaw nang madagdagan yung kanilang mga anak dahil marami na, or hindi na nila kayang buhayin nga dahil marami na, or ayaw na nila magkaanak. Ang vasectomy po ang good method na option po para sa inyo. Number 2, simple and minimally invasive procedure. So, simple lang po ito. Hindi naman po ito major procedure or invasive procedure, no? At ito po ay pwedeng gawin outpatient basis only and madali pong gumaling. Mabilis lang pong gumaling ang isang lalaki na nag-undergo po ng vasectomy. Number 3, no hormonal side effects. So, hindi po maapektuhan po dito ang hormone level po ng mga kalalakihan. Unlike sa mga pills, injection. So, sa vasectomy, hindi apektado ang hormone level po. Number 4, increase sexual spontaneity. So, after po ng, sabi nating 3 months, post-vasectomy, so hindi na mag-aalala ang mga mag-asawa na baka makabuntis po sila or magkaroon po sila ng unintended pregnancy. So, walang hadlang sa isipan nila. Ma-enjoy po nila yung pakikipagtalik. Pero tandaan po natin na hindi ibig sabihin na vasectomy na si sir talagang 100% ay hindi na sila makakabuo. So, kailangan muna po mag-undergo ng 15 to 20 ejaculation para talagang matanggal lahat po ng mga similya or sperm na nandun po sa mga tubo. Okay? Maaaring ito po ay tumagal na mga 2 to 3 months po para talagang kahit papano wala na talagang natitirang mga sperm dun sa mga tubo. Now, okay na po tayo sa positive side ng vasectomy. Dito naman po tayo sa mga negative side or consequences ng vasectomy. Number 1 po, ito po ay permanent procedure. Ibig sabihin, permanenteng paraan na po ito para birth control method. Kaya napakahalaga po bago magpasya ang isang lalaki na siya po ay mag-undergo ng vasectomy. Buong buo yung decision po niya, 100%, na siya po ay magpapatali na. Na si sir ayaw nang magkaanak in the future. Dapat po talagang desidido. At saka po, may mga tinatawag naman pong reversal surgeries. Kumbaga, yung tinalian na tubo or vas deferens ay pwedeng ma-reverse, ibalik ulit, i-connect ulit. Pero hindi 100% ay successful. Kaya dapat, kung talagang magpapa-vasectomy na si sir, talagang fully decided 100% okay sa kanila. Another consequence of vasectomy, number 2, ay potential risk and complications. Okay, sa any procedure naman, any surgical procedure nga po, meron naman talagang mga panganib or mga complication na pwedeng mangyari. So, pwedeng after vasectomy, magkakaroon po ng swelling, infection, bleeding, chronic pain. Pero, hindi naman po ito laging nangyayari. Rare naman po ito.
Another consequence of vasectomy, number 3, no protection from sexually transmitted infection. Ang pininoprotectionan lang po ng vasectomy ay ang unintended pregnancy, yung baka makabuntis. Yun po yung pininoprotectionan nito. Pero, hindi ka po mapoprotectionan nito sa mga nakakahawang sakit. Okay? Kaya napakahalaga pa rin na if talagang duda ka sa katalik mo, mag-ano ka muna, mag-condom, barrier, di ba? Now, dito na po tayo sa maling paniniwala ng iba tungkol sa vasectomy. May nagtanong, ma'am, bakit may kilala ako na nagpalabas pa rin po siya ng semilia or white liquid after na mag-undergo siya ng vasectomy? Bakit gano'n? Nakala ko ba wala na? So, ayan, tatalakayin po natin ito ngayong sa video ito. Isa sa mga maling paniniwala na after daw po ng vasectomy ay hindi na po lalabasan si sir or magbabago po yung function niya sa pakikipagtalik. Pero hindi po ito totoo. Katulad na sinabi ko po kanina, sa vasectomy, okay, kapag ka nag-undergo po sa vasectomy, pinuputol or siniselyuhan yung tubo. After putulin, tatalian po yon, yung tube na dinadaanan po na semilia. So, nakaharangan na po yung dinadaanan po na semilia, okay? Ito pa po yung semen, yung white fluid na lumalabas kay sir, karamihan po yun nanggagaling sa seminal vesicle, sa prostate gland. So, after vasectomy, sabi natin 3 months after vasectomy, pwede pa rin labasan si sir. Magkakaroon pa rin po ng orgasm, ng contraction, pero yung fluid na lumalabas po sa kanya ay wala na pong semilia nakahalo. Wala na pong sperm na nakahalo po doon. So, ulitin ko po, ang vasectomy po, pag nag-undergo po kayo, hindi maapektuhan po yung sexual function po ninyo, yung contraction, muscle contraction, at ejaculation. Hindi po yan maapektuhan. Ang mangyayari lang po, walang hahalong sperm dun sa ejaculate po ninyo. Kaya, so as a conclusion sa vlog po natin, ang vasectomy ay isang permanent and high effective na birth control method. So, at napakaraming mga benefit po pagka nag-undergo po kayo nito. Pero, napakahalaga po na bago po kayo magpasya na mag-undergo na po kayo ng vasectomy, mga sir, 100% decided muna po kayo. Kasi ito po ay permanente. Meron din naman po mga reversal surgery, pero hindi 100% maibabalik po yung kakayahan po ninyo para makabuntis ulit. Tandaan po natin na kahit minor surgery lang po ito, meron pa rin po mga complications kahit papano. And hindi po maapektuhan po yung sexual function, yung ejaculation, orgasm. At ang mawawala lang po ay yung sperm dun sa ejaculate po ng mga kalalakihan. Yan, sana nakinabang po kayo sa pagtalakay po natin sa mga positive and negative consequences po ng vasectomy. At para mas maliwanagan pa po kayo kung gusto nyo nang mag-undergo ng ganitong procedure, ay huwag pong kalimutan na makipag-usap muna po, magpa-check up po kayo sa mga doktor para maliwanagan po kayo sa mga possible na pwedeng mangyari po sa inyo. Maraming salamat po. Sana po like, share, and subscribe ang video po natin. And don't forget to watch my next video po. See you, bye-bye!